pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri.
buhay ko'y pinupuno mo ng pagpapala. Kahit kailan di mo ako pinabayaan, kahit saan lagi akong sinasamahan, kaya't buhay ko'y sa'yo lang inilaan. Kaya't buhay ko'y sa'yo lang inilaan. Good morning, Jesus! Si Jesus ang dahilan. Kaya maganda lagi ang araw. Gawin nating si Jesus ang dahilan. Maraming salamat kay Sister Sarah, ang prinsesa ni Mr. Celso. Oo. Thank you, Lord. Okay. Lord, maraming salamat sa panibagong araw. Ikaw po ang dahilan kaya kami bumabangon. Ikaw din po ang dahilan kaya gumaganda ang araw. At ikaw rin po ang dahilan kaya po ang lahat ng mga bagay ay ini-enjoy namin. Kaya Lord, sa umagang ito, let us enjoy you, Lord, through your word. Kayo po ang manguna sa amin, Lord, at mangusap. At lahat po kami ay naghihintay ng inyong instruction and guidelines para po sa amin sa araw na ito. Maraming salamat po, Lord. At bless nyo rin po ang mga kapatid namin na nasa kanya-kanyang mga bahay at nakikinig sa inyo sa oras na ito. Salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Okay po mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating Psalm 46, 1 and 3, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear, even though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though its waters roar and be troubled, though the mountains shake with its swelling. Thank you, Lord. Di ba may isa pa tayong awitin dito? Though the mountains be shaken, and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken, nor my covenant of peace be removed. Nod, kapain mo nga, Nod. Yan pala ang magandang awitin. Okay na yan. Though the mountains be shaken, taas pala. And the hills. Okay. Though the mountains be shaken, and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken, nor my covenant of peace be removed. Isa pa. Though the mountains be shaken, and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken, nor my
thy covenant of peace be removed, says the Lord. Who is like the Lord? There is none like you. Nothing can compare with you, for there is none like you. Thank you, Lord. Tinapos ko na kasi mataas na siya. Thank you, Lord. Ayan po pala ang tamang-tamang awitin. Dahil ngayon, ang pag-uusapan natin kung ano po yung unchanging reality that we have in a very changing world. So kahapon, napag-usapan na po natin na there aren't certain times. Wala pong certain times, mga kapatid. Laging merong uncertain times. And this is one reason why we should not boast kung ano ang meron tayo ngayon at kung ano ang kalagayan natin ngayon. Because walang certainty yan na how long will you enjoy it, di ba? At kung gaano katagal na ikaw ay nandyan sa kinalalagyan mo. Lagi pong merong uncertainties regarding dyan sa mga bagay na ini-enjoy natin sa buhay natin. Kasi hindi po pwede na ang buhay natin ay maging patas lamang sa buong buhay natin. Hindi po pwede yun, mga kapatid. Lagi po yung may pagbabago. Although merong studies talaga na yung mga tao, they are more stressed kapag itong mga uncertainties ang kinakaharap nila. Meron kasing mga bagay na kahit na negative, alam mong negative yung outcome, at least, alam mo. Halimbawa, meron kang sakit. Pag alam mo kung ano yung sakit mo, alam mo kung gaano maaari ang itatagal mo at kailan masisira yung kidney mo dahil umiinom ka ng gamot ng ganito. Kahit negative yung maging result nun, at least you know. You have time to prepare. Kesa po, doon sa mga hindi mo alam na bagay, at talaga pong maiiwan tayo in anxiety because hindi mo alam kung ano yung darating. So yun po ang medyo mahirap pero katotohanan sa kinalalagyan natin. We are all in a zone of uncertainty. Pero sa araw natin, ngayon, sa pag-aaralan natin, ano yung meron tayong reality na certain sa dito sa changing world? Meron pong mga ibang tao na sila po ay tuwang-tuwa sa uncertainty. Actually, they thrive on uncertainty. Kasi para sa kanila, adventurous yun. Yung mga experience na yun, ayokong malaman, di ba? Parang halimbawa, may nagbubuntis. Di ba? Merong nagbubuntis na ayaw malaman kung ano yung magiging anak niya. Meron marami. Gusto nila kasi para mapaghandaan nila yung damit, mapaghandaan nila yung kulay ng kwarto, pangalan, yung mga ganon. But there are people na who thrive on uncertainties kasi para sa kanila, ay, exciting yan, thrilling yan, adventurous yung mga tao na yon. Merong mga ganon. Ako, parang hindi ko gusto nga rin yung uncertainty. Mas maganda na yung yung alam mo. Para sa ganon, prepared ka na. Pero merong mga pangyayari sa buhay natin na no matter how you want to know, even the Lord, meron lang siyang mga partly na nire-reveal sa atin. We will never know the whole truth. Mga kapatid, hindi mo malalaman ang buong katotohanan sa mga nangyayari sa buhay natin all the time. Meron talagang hindi. Like for example, itong COVID, di ba, 19. Kahit na pinag-aaralan siya ng mga researchers, walang makapagbigay sa atin ng definite truth about this sakit. Hindi ba? Dati, sabi nila, hindi airborne. Ngayon, may studies na tinitignan nila if it is airborne. Pag-pray natin na wag because pag naging airborne to,
patay, buhay, ano. So, walang makapagbigay sa atin ng definite na guidelines kung ano ba talaga. Kasi sabi nila, hindi mahawa ang bata, pero merong mga bata na nako-COVID. Hindi ba? Ang sabi nila, hindi makakaligtas ang mga seniors, pero merong nakakaligtas na seniors at merong hindi nakakaligtas na mga. Tapos yung vaccine. Maski yung vaccine, wala rin makapagbigay sa atin ng definite truth about the side effects of vaccine. Hindi po ba, mga kapatid? Wala po talaga. Kaya kung naghihintay po tayo, and if we look to the world around us for certainty, we will be disappointed. Talaga pong madidisappoint tayo dahil wala nga pong ganon. Like for example, kung ano nang mangyayari sa economy natin, huwag nyo na pong bugbugin si President Duterte dahil hindi rin naman niya tayo masasagot kung ano ang mangyayari na pwede lang niyang gawin, ang lahat ng kaya niyang gawin, pero maski po Presidente ay hindi makakapagbigay sa atin ng definite answer kung ano na mangyayari sa ekonomiya natin, di ba? Sa public health, wala pong makakapagsabi nito sa atin dahil lahat tayo ay nangangapa. So the fact is we do not know most of what we'd like to know, mga kapatid. At itong kaya nga po, di ba, nare-recognize natin yung mga uncertainty sa buhay natin na talaga naman pong, andyan lang talaga siya. And mind you, mga kapatid, that Christian faith doesn't provide all of the certainty that we might prefer. Hindi ho tayo, although meron tayong faith sa Panginoon, maski yung mga spiritual na bagay ay hindi ibinibigay ng Diyos ng buong-buo ang katotohanan. Meron tayong mga haharapin sa buhay that we have to go to the Lord on a daily basis kasi hindi niya ibibigay sa iyo ang lahat ng kailangan mong malaman para pa sa mga susunod. Alam niyo yon? Merong mga mangyayari sa buhay natin na haharapin natin siya one day at a time. Hindi niya ibibigay lahat sa iyo ng kailangan mo. Kasi isa rin sa pamamaraan yon para ikaw ay mag-seek sa Panginoon every day. Kasi pag ipinaalam niya na lahat sa iyo at ibinigay niya na lahat sa iyo ng isang balsada ang lahat ng kailangan mo, ang tendency noon ay hindi ka na pupunta sa Kanya araw-araw kasi alam mo na lahat. So isang reason din yun kung bakit hindi natin lahat alam. So, hindi po pinoprovide sa atin ng ating faith, mga kapatid, ang lahat ng certainty. We do not know exactly what's going to happen next. Like for example, ako ay nananampalataya kay Lord at nag-aaral ng salita niya everyday. But no one knows kung makakasama niyo pa ako bukas. No one knows, mga kapatid. So, yan yung mga bagay na hindi tayo certain. Meron lamang isang nakakaalam, ang Diyos. And our faith also doesn't insulate us from all the changes na umiikot sa kapaligiran natin. When you say insulate, di ba, good morning, good morning. Parang late na yung cellphone nung kapatid natin Iganyan mo. So, yung ating faith, hindi tayo ini-insulate nito. Pag sinabi mong insulate, nakakita na po ba kayo ng insulation bag? Ito po yung mga nabibili nating bag na merong silver lining sa loob, insulation, para po hindi lumabas yung lamig na nasa loob at hindi rin pumasok yung init na nasa labas. So, wag po nating isipin na yung faith natin ay ini-insulate tayo from the changes around us. No, mga kapatid. Tayo po ay kasabay doon. Kailangan sumabay tayo dahil hindi po tayo exempted doon. But, our Christian faith provide a solid, trustworthy, unchanging reality na pwede nating i-base ang buhay natin. And that is the Word of God. Ang ganda kasi, sa mundo, wala kang pwedeng panghawakan na hindi nagbabago. Everything sa mundo, nagbabago. Maski ang asawa nyo ay pwedeng magbago.
Masgi ang boyfriend mo, pwedeng magbago, kapatid. Huwag mong sabihin, di, mahal na mahal ako noon. Lahat nag-umpisa sa mahal na mahal. Tinakot no? Oo, hindi ba? Sinusungkit pa nga ang mga bituin sa langit di ba mga kapatid? Isang sinusungkit yan at ibinibigay sa iyong harapan. Pero maski man ang mga nanunungkit ng bituin sa langit ay nagbabago rin. Kaya wag mong sabihin na mahal ako ng asawa ko, hindi magbabago yan. Dalhin mo kay Lord, hindi magbabago. Because that is the only solid reality that we can hang on to. Yung salita ng Diyos. O diba, ang galing. Our Christian faith will not insulate us from the chains around us. But, meron tayong solid and trustworthy and changing reality na pwede nating i-base ang buhay natin, which is the Word of God. At ang pinakamagandang sinasabi ng Word of God, I will never leave you nor forsake you. Yun ang pinakamagandang pangako na baunin mo at pwede mong sandigan, kapatid, in this changing world. Sabi ng Diyos sa Malakay 3:6, For I, the Lord, do not change. Therefore you, children of Jacob, have not perished. So we have an unchanging God in this changing world. Ang galing, mga kapatid. Kaya, hindi ka man nito ine-insulate or hindi ka man nito ine-exempt from all the uncertainties, meron ka namang isang siguradong bagay na pwedeng panghawakan, salita ng Diyos. Sa Hebrews 13:8 din, ang sabi niya, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. So, hindi siya nagbabago. Kaya nga, meron tayong mga salita ng Diyos na natala sa Biblia na pwede po nating gawing basihan na ang ginawa niya noon sa mga Israelite ay siya rin ginagawa niya ngayon sa ating kapanahunan at gagawin pa niya yan sa kinabukasan at darating na panahon. And sabi niya, ako ay ang Diyos na hindi nagbabago. So, magbago man lahat ang kalagayan mo, magbago man lahat ang mundo sa kapaligiran mo, meron kang Diyos na hindi nagbabago. Kung anong pinangako niya noon, gagawin pa rin niya yan hanggang ngayon. Sabi kasi marami kasing mga pag-aaral na nababasa ako na may mga bagay daw po na hindi na ginagawa ang Diyos sa mga panahon na to. Yung mga ginawa daw niya noon na nababasa natin sa Biblia ay hindi na ginagawa ng Diyos sa mga panahon na ito. Pero ang sabi niya, di ba, For I, the Lord, do not change. And sabi niya, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So maliwanag na basihan na gagawin pa rin niya. Hindi ba? Sabi ng marami, wala na daw pong milagro kasi ngayon. Yung cessation, ibig sabihin, nag-cease na raw yung times na yon. Meron kasi po talagang mga pagtuturo na gano'n, na cessation ang tawag doon. Na meron ng mga bagay daw na nag-cease na. Hindi na daw ginagawa ng Panginoon ngayon. Di kung yun po ang gusto nyong paniwalaan, wala naman po problema kasi kayo naman po yun. Pero for those who are still believing, good for you. Kasi meron kang inaasahan kesa naman sa wala, hindi ba? Sabi ng Panginoon, He is the same yesterday, today, and forever. So yung mga binasa po nating mga scriptures ay hindi po lamang ito philosophical speculations or mga statement lamang na These are affirmations of God abiding love for us. At yun ang pwede po nating paniwalaan. Trustworthy kasi ang Diyos, mga kapatid. Pag sinabi mong trustworthy, mapagkakatiwalaan. And God is also faithful. Siya ay tapat. Sa 2 Timothy 2:13, sabi niya, even if we become unfaithful, He remains faithful
Why? Because he cannot be false to himself, ang sabi doon. So, pansin niyo po yun, tayo man po ay nagtatalusira sa pangako natin sa Panginoon, pero siya, diretso pa rin ang covenant niya sa atin. Hindi siya nagtatalusira. Mabuti na lang po at meron po tayong tapat na Panginoon na pinaglilingkuran. Kung hindi, kung kagaya lang po natin ang Diyos, naku, mataranta na tayo kasi hindi na po natin alam kung ano mangyayari sa atin dahil lagi tayong nagiging unfaithful, mga kapatid. So, kahit po may mga uncertainties sa buhay natin, He is there with us. Hindi niya po tayo iniiwanan. Kasi maraming mga tao, kapag dumadanas sila ng sobrang hirap, lagi na lang pong, ewan ko ba kung saan na-coin yung pinabayaan na ako ng Diyos. Diba? Nung una kong nabasa at narinig o napanood yung Footprints in the Sun, naiyak ako. Talagang naiyak ako doon. Kasi lahat tayong mga tao, ganun ang ating pag-iisip na porke sobrang hirap na ng buhay mo, lagi nating sinasabing pinabayaan na ako ng Diyos. Ang totoo, kung talagang pinabayaan ka ng Diyos, mas papala ang sitwasyon mo, mas papala ang kinahinatnan ng sitwasyon mo kung hindi ka kinarga ng Diyos. Imagine, di ba? At tapos unang-una kong nakita yung drawing na merong bato na tumama sa kanya, tapos nagreklamo siya kay Lord. Ano ba naman yan, Lord? Ba't mo nang pinababaya ang tumama sa akin tong mga bato na to? Alam niyo, paglingon niya kay Lord, nakaganon si Lord sa likod niya, merong boulder sa likod niya. Pag sinabi mong boulder, malaking bato, boulder of stone na nakaganyan ng Diyos. Hinaharangan niya papunta sa'yo dahil pag yun ang nag-roll sa'yo, pipi ka na, pisa ka na. Pero syempre, merong mga maliliit na nagrereklamo na tayo sa maliliit, yung pala, ang laki-laki na nung pinipigilan ng Diyos. So minsan po, ganyan tayo mga kapatid. Akala natin iniiwan tayo ng Diyos. Hindi po. Never po tayong iniwan ng Diyos. Kasi kung talagang iniwan tayo ng Diyos, yung sinasabi mong sobrang hirap na sitwasyon mo, hindi mo kakayanin yan pag iniwan ka ng Diyos. Tandaan mo yun, kapatid. The fact that you are still alive and the fact that you are still standing at humihinga, ibig sabihin nun, nandyan ang Diyos at kasama mo. Dahil kung hindi, baka patay ka na, kapatid. Baka wala ka na, sagad-sad ka na, pero nandyan ka pa. Kahit sabihin mong, hirap na ako, nakakaramdam ka pa ng hirap. Merong mga tao, hindi na nakakaramdam ng hirap dahil nandun na sila, 6 feet under the ground. So yun lamang po, magising tayo na hindi pa ako pinabayaan ng Diyos kasi humihinga pa ako. Ang totoong pinabayaan ng Diyos, wala na. Wala na. So minsan, magandang alalahanin po natin, mga kapatid, kung ano yung mga experiences natin na ipinamalas ng Diyos ang faithfulness niya sa atin. Alam nyo, hindi ko makakalimutan yung nangyari talaga sa atin. Kasi alam nyo, doon po nag-ugat ang lahat ng kung anumang stable sa buhay ko ngayon. Doon nag-ugat, mga kapatid. Doon din nagsimula ang lahat ng realization ko nung nangyari yung bagay na yun. At doon ko namalas yung sobrang daming awat grasya ng Diyos na ibinigay sa akin nung time na, alam nyo na yun kung ikaw ay taga-comfy, yung nangyari na yun. Kaya isa yun sa, unang nangyari sa akin yun sa tatay ko, di ba? Pangalawa, itong sa church natin. Isa yung dalawang bagay na yan na hindi ko malilimutan. Pero alam nyo, kaya nga sabi ko sa inyo, may mga nabubuhay ng masaya sa mga uncertainties kasi para sa kanila, thrilling experience yun. Pero siguro, isa ako dun sa mga hindi wired na ganun. I am not wired that way na parang gusto ko yung magbago. Ewan ko sa inyo, kayo ba, hindi ba kayo nagwi-wish minsan na sana ganito na lang lagi ang mga pangyayari?
Madalas tayo na ganyan kapag okay ang buhay natin, ayaw na nating magbago. Pero at the back of our mind, alam natin yon na anytime, pwedeng mga unwelcome na events na pwedeng dumating ulit sa buhay natin. Pero yun mga kapatid, sometimes it brings me anxiety kapag naiisip ko na magbago. Alam nyo kung bakit? Siguro dahil sa sobrang hirap nung dinanas ko nung mga panahon na yon. Kaya parang, wag naman, Lord. Parang, pwede bang wag nang umulit, Lord? Pero alam ko naman na pwede pa rin mangyari yon. Pero isa lang ang pwede kong pagbasihan. Kung ano ang ginawa ng Diyos na pagliligtas sa akin noong bata pa ako, nung dalaga ko, ngayong nagkaasawa na ako, ay hindi pa rin. I'm confident of this very thing, that He who has begun a good work in me, He shall perform it until the day of Jesus Christ. He shall perform it until the day of Jesus Christ. So yung Philippians 1:6 na yan, magiging kalakasan po natin yan na anuman ang mangyari sa hinaharap, sa kinabukasan, maulit man ang mga bagay na nangyari sa akin noon, kung noon nga, hindi naman ako pinabayaan ni Lord I am very sure na hindi pa rin niya ako pababayaan, maulit man yon or may dumating man na bago na mas pa doon. Pero sana, Lord, wag na. Pero kung dumating man, alam ko, hindi mo naman kami iiwanan or pababayaan. So, yun po mga kapatid, Ngayon, tomorrow, hindi po pala, Wednesday pala. Sa Huwebes, itutuloy po natin. Alam nyo, ang ganda-ganda nitong Isaiah 33:5-6. Sabi doon, He is the stability of our times. Isaiah 33:5-6. So, di ba, pag-aralan nyo na bago po tayo dumako sa Isaiah na to sa Thursday. Kailangan, in times of that we feel so uncertain at medyo shaky-shaky ang ating kinalalagyan, lahat tayo po ay nag-yearn for stability. Lahat ng tao ayaw nang nakatungtong sila sa kumunoy o yung pag sinabi mong kumunoy, yung paunti-unti lumulubog. Lahat tayo gusto nating tumayo sa batong buhay, matatag, hindi ba mga kapatid? Ang sabi sa Isaiah 33:5-6, He is the stability of your time. Kaya itutuloy natin yan, mga kapatid, sa Thursday. Glory to God. Akala ko, madidiscuss ko tong dalawa, isa lang pala. Okay. Maganda to. Pag-aralan nyo na rin para at least may idea po kayo dito sa Isaiah 33:5-6 na ito sa Huwebes. Yan. Thank you, Lord. Glory to God. Aba, marami yung ating mga kapatiran ngayon, Thank you, Lord. Alam nyo po, madagdag ko lang ng konti, may mga nag-message po kasi sa akin kahapon na salamat daw po doon sa cabin fever. Kasi, ganun din daw yung nararamdaman nila. Alam niyo po, isa sa nakita ko po na naging effective na solution, go out, take extra care, but go out, mga kapatid. Talk to people, di ba? Mingle with people. Kasi talagang nakaka-depress yung ito pong panahon natin is a depressing time. Totoo naman po yun, mga kapatid. Hindi nga po porke meron tayong salita ng Diyos, hindi dadaan. Hindi po. Magugulat po kayo at meron din po kaming mga ilan dito na dumadaan sa ganyan. Ay, hindi pala dito. Kasi dito sa bahay, sa sobrang dami namin, lumabas ka lang. Dito po, hindi ka madidepress sa pag-iisa. Madidepress ka sa ingay. Pero masaya. Kaya po, ang totoo nga nun, yung mga nadidepress sa labas, sabi niya, punta kayo dito. Punta kayo dito sa amin. Tignan mo si Kuya Ernie, gumaling, nakatulog na siya. Ngayon, kahit nakikinig siya, nakakatulog. Ayaw nang umuwi. Oo, kasi, sabi nga namin,
Kaya nga, pag may mga worker na may sakit, medyo mahina, lulugo-lugo, dalhin nyo dito. Dalhin nyo dito. Ewan ko lang kung hindi magigising ang dugo mo dito. Kapatid, no? Kaya po, sa kahapon, may nag-message sa akin. Kasi alam nyo, we are a sociable being. Hindi po kasi tayo kinreate na mag-isa eh. Kaya nga di po ba si Adan binigyan ng Eva kasi nakita ng Diyos na malungkot siya. So hindi ho talaga tayo pwedeng isolated. Mag-ingat lang po kayo. Pero suwag naman po kayong, alam nyo, isa kasi sa mga yung takot. Natatakot kang magka-COVID, mamamatay ka namang sa lungkot mag-isa. Mamimili ka, kapatid. Mamimili ka. So, mag-ingat lang po. Kasi ang nahahawa naman, yung hindi maingat hindi ba? Kung maingat ka naman, hindi ka naman mahahawa. Ang gawin mo, mag-FaceTime kayo kung hindi ka talaga makalabas. Talk to people. Mga kapatid, talagang nakaka-depress ito pagka mag-isa ka lang. Paano ka hindi madidepress? Kinakausap mo, sarili lang. O meron na talagang problema doon. Pag sarili mo na yung kinakausap mo. Yan, malaki na problema nyo doon, mga kapatid. Maaaring di kayo ma-COVID. Ayan, glory to God. Ayan, thank you, Lord. Okay, batiin na natin ngayon ang ating mga kapatiran na merong birthday. Today is the birthday of Nanay Norma Abel. Happy birthday, Nanay Norma. O di syempre, sabi pa naman ni Nanay Norma nung nakaraan, imbitado tayong lahat, no? Kaya lang, lockdown pa rin. Oo. Pero happy birthday po, Nanay Norma. At birthday din ngayon ni Sister Marisa Ochi. Ayan. Alam mo kapatid, nahihirapan ako dyan sa iyong apelido. Ochi. Ouch na lang. Sister Marisa, happy birthday. And happy birthday also kay Sister Jean Rome Kidayan Golgota ng ating Bulacan Outreach. Happy birthday, Sister Jean. At na-meet ko siya kagabi. Oo, yun si Sister Jean. Hindi, kapatid ni Jerome. Oo. Happy birthday! 27th birthday daw niya ngayon. Sige, Brother David, kantahan natin sila. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday mga kapatid! At para po sa ating memory verse of the week, Matthew 6:34. So do not worry about tomorrow. It will have enough worries of its own. There is no need to add to the trouble each day brings. So live one day at a time, mga kapatid. Ngayon po muna ang isipin natin. Bukas, iba naman po, mga kapatid. Kaya, wag niyo munang problemahin yung bukas. Yung ngayon na lang po, hindi nga po natin alam kung nandito pa tayo bukas para problemahin yung bukas Yung ngayon na lang po, mga kapatid. Yung mga gusto pa po, mag-game na po kayo. Baka naman gusto nyo pa. Oo, at least, di ba, merong isa. Glory to God. Dadagdag pa yan, tignan mo. Ano lang yun, na aliw lang sa pakikinig yung ating mga kapatid. Kaya nakalimutan nilang mag-game. Parang nung nakaraan, si Sister Connie, sabi niya, akala ko pa naman, ako na yung matatawag. Sabi niya, yung pala hindi raw siya naka-game, na aliw daw siya sa mga kwento ko.
So ayan po mga kapatid, sige tawag muna ako sa mga workers na laging handa para mag-memorize. Okay, tawagin natin sa araw na to si Brother Roger. Nasa kitchen, syempre. Nagluluto. Okay. Natawag na si Mama Lay eh. Oo, pagka yung asawa nandito, natawag na yung asawa. Okay. Tawag tayo ng isa pa. Si Roger, tawagin na lang natin sa Webes. Dahil wala na siyang assignment sa Webes. Oh, nagluluto rin si Brother Leo, nagsasaing, oh, di ba? Friday naman siya. Yung schedule na eh. Oh, ayan. There is, ayan. Natuloy, oy, ready. Sabi niya, natuloy na rin. Sister Joy, no, dahil bagong ribbon ka, pinagsunod-sunod ka ni Lord. Oh, nag-Wednesday ka, nag-Sunday ka, ngayon meron ka pang memorization. Alaga naman. Baligtad ang aking Wait. Okay. When it rains, it pours. O, diba? Kaya nga. Dire-diretso. Sabi ni Sister Joy, ayoko na ngang magtago. Sabi niya, pagka daw nagtatago, lalo palang nakikita. Ngayon mo lang nalaman? Praise God. No, dayaw. Wala. Ayan po ang ate ni Jollibee. Yeah. Biglang, oo. Ayan. The 10 Commandments. Ayaw mo. May tono ka ba daw? May tono pala. Opo, si Arnold po, tinitingnan ko. Okay, go. A. Wow. You. Sige, sundan mo na lang ako, no? Praise God. You shall have no other gods. Okay na lang. Before me. Yan. You shall not make idols, nor graven images. You shall not use the name of the Lord your God in vain. Remember the Sabbath day to make it holy. Honor your father and your mother. You shall not murder. Do not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness against your neighbor. You shall not covet your neighbor's good. Ang ganda! Ang ganda ng tono ni Sister Joy. Tingnan mo, nahihiya pa yan, pero may tono. Nanginginig siya. Memory verses. Ay, ano pala yung tono na yon? Wala. Ay, Wala. Wala? Original. Original, ayun. Okay. Praise God. Matthew 6:34. Do not worry about tomorrow because it has its worry of its own. Do not add worries or do not add troubles that each day brings. Matthew 6. Ano yun? Sumunod? Matthew 4:4, man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of the Lord. Yung isa, and Jesus said to His disciples, if you want to follow me, deny yourself, carry your cross, and follow me. Ayun. Praise God. Sa Psalms 119, verse 11, Thy word have I hidden in my heart,
that I may not sin against thee. Philippians 1:6, I'm confident of this very thing, that he who has begun a good work in you, he shall perform it until the day of Jesus Christ. Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart. Never rely on what you think you know. In all your ways acknowledge him, and he shall direct your path. Psalms 121, verse 1. Where will my help come from? My help will come from the Lord, who made heaven and earth. Psalms 23, verse 6. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and your house will be my home. And I will dwell in your house forever, as long as I live. Praise God. John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him will not die but have eternal life. Yun na lang muna. Okay. Yun na lang. Ayan. O, Joy, bumalik sa'yo ang regalo. Ayan. Glory to God. Para sa isang nanginginig at kinakabahan, hindi ba, nakagawa pa ng tono. Ganda kaya ng tono ni Joy. Maganda pala yung nauunat ang buhok. Lumalabas ang mga talent, ano? Ayan po ang ate ni Jolly. Si Ate Joy. Thank you. Oh, di ba? Nadagdagan. Naging 3 na ngayon. Kanina nag-iisa lang si Sister Au. Kaya, ikot na po natin, Sister Au nga. Si Kagawad ng Kaibiga. Si Sister Rose Orpilia ng Baguio at si Sister Judith Cruz ng Tumana. Oo. Ayan, finally! Si Sister Rose Orpilia ng ating Baguio. Gusto ko na rin makita to si Sister Rose dahil hindi tayo nakakapunta ng Baguio eh. Ha? Ganun ba? Good morning! Sige, sige. Nasa office na siya? Sige po, sige po. Good morning, Sister Rose. Pumunta siya sa bodega ng office nila. Kamusta ka na? Sa labas? Kamusta po, Sister Rose? Nasa bodega siya. Okay, okay. Okay. Kamusta na po, Sister Rose? Kamusta? Hello, Sister Rose. Kamusta? Sister Rose. Okay, okay. Thank you, Lord. Nasa office ka na pala. Quarantine, oo. Thank you, Lord, sa kaligtasan. Oo, hindi naman po siya kasi ano lang, sa office yata nila nagkaroon so lahat sila kinwarantine. Okay, Sister Rose, matagal-tagal ka na rin nagre-ready, ano? Ngayon lang natawag. Sige po. Bati ka muna, bati ka muna. Hello, good morning po sa ating mga kapatiran sa Comfy Family. Marami pong salamat kay Lord dahil patuloy tayong ini-inspire ng Good Morning Jesus, ng ating Bible study, ng ating fellowship, at ang pagmamahal ng kapatiran sa Comfy sa ating sa
bumubuo ng Comfy family. Thank you, Lord. Amen. O, sige po, Sister Rose, go na po. Amen. Thank you, Lord. Yung 10 Commandments po, I am the Lord your God. You shall not have strange gods before me. You shall not take the name of the Lord your God in vain. Remember to keep holy the Sabbath day. Honor your father and your mother. You shall not kill. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness against your neighbor. You shall not covet your neighbor's wife. You shall not covet your neighbor's good. Tapos yung memory verses po, Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart. Never rely on what you think you know. Remember the Lord in everything you do, and He will show you the right way. And Matthew 4:4, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, for so whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through me. Isaiah 55:8. My thoughts and my ways are different from yours. Psalms 23:6. Surely goodness and love will follow me every days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Forever and ever. Amen. Psalms 37 verses 3 and 4. Trust in the Lord and do good. Live in the land and be... Tama po. Yeah. Trust in the Lord and do good. Live in the land and be safe. Delight yourself in the Lord, and He will give the desires of your heart. Psalms 119 verse 11. Your word, Tama. Thy word I have hidden. Thy word have I hidden in my heart, that I might not sin against you, O Lord. Psalms 121 verses 1 and 2. I look to the mountains. Where will my help come from? My help will come. I look to the mountains. Where will my help come from? My help will come from the Lord who made heaven and earth. Romans 12:11. Never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. Tama. Yun na lang po. Okay po. Okay lang. Ang dami. Maraming salamat po. Ang dami. Maraming salamat po. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ang dami na, Sister Rose. Ay, Congratulations. ganda-ganda niyo, Sister Rhea. Ngayon ko lang kayo nakita ng close up. Wow. Thank you, Lord. Thank you, Lord Punta po. tayo ng face-to-face. One of these days, makakapunta na rin kami dyan. At Sister Rose, ha? Panay ang kanta mo Andito ngayon, ko. ha?
nade-delay po ang kay- Oo. sa office. Nagulat ako nung Pero inaabangan ko rin po. Thank you, Lord po. Congratulations po, Sister Rose. Nanalo Thank po you po. kayo ng Downy. Kay na lang po, kay Pastor Simple na lang. Okay. Okay po. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord po. Natawag na po ako. Thank you, Lord. God bless. Bye-bye po. Ayan. Ayan, si Sister Rose Orpilia ng Baguio. Glory to God. Alam mo, ngayon ko lang nakita si Sister Rose ng kumanta. Di ba? Kasi mahihain siya eh. At nakakatuwa yung mga kapatid natin kasi nasa office na siya eh. Kaya ang ginawa niya, pumunta daw muna siya sa bodega ng opisina. Kasi dun sa staff room, madami daw eh, maingay. So yung wag naman kayong mag-alala kasi yung mga kapatid natin na sumasali kahit nasa office, yun po yung time nila na alam nila na okay dun sa kanila. Yung mga kapatid naman natin kaya hindi nakakasali kasi alam po naman nila kapag hindi pwede doon sa pinagtatrabahuhan nila. Pero natutuwa ako kasi dire-diretso yung para sa isang nagtatrabaho araw-araw, mahirap yung gano'n talagang you will intentionally make time para po mag-memorize ng mga memorization natin. Kaya thank you Lord talaga yan, mga kapatid. Okay, ngayon dako na po tayo sa ating new song of the week. Alam niyo po, kung mapapansin niyo po, yung pag-awit ni Sister Sally, hindi ba? Hindi kagaya nung pag-awit niya before. Pero yan po yung kanyang the best ngayon. Sabi ko nga sa kanya, thank you Lord dahil yun ang gift ni Lord sa kanya eh. Doon siya ginagamit ni Lord. Kaya alam niyo po ba, ang mabilis na bumalik sa kanya ay yung speech niya at saka yung paglalakad niya. Kaya nagagamit pa rin siya ni Lord. Ipag-pray natin yung yung total recovery niya. Pero sabi ko nga sa kanya, hindi kumanta ka na, pwede ka na. Actually nga, pinapasama ko na siya sa praise and worship, pero medyo hindi niya kaya yung matagal pa na nakatayo. Dahil hanggang ngayon tinitherapy pa yung paa niya. One of these days, mga kapatid, tatayo na rin po siya. Kaya narito po yung Song of the Week na composed by Sister Connie. Naiyak nga raw siya nung kanyang nire-record ito. Kasi ito yung first na niya, The Return of the Comeback. Kaya panoorin po natin. Ang title ay Our God Forever, composed by Sister Connie Caudilla and arranged by Brother SJ. At susundan na po yan ng isang manggagawa na magbabahagi po sa atin ng kanilang newness of life. our God forever.
mighty deeds. Let our descendants see your glorious might. Oh Lord, you have always been our home before you created the earth, or made the whole world into being. You were eternally God and will be God, our God forever. Thank you, my Jesus. Thank you, my Jesus. Thank you, my Jesus. Lord, fill us each morning with your constant love, so that we may sing and be glad all our lives. Let us, your servants, see your mighty deeds. Let our descendants see your glorious might. Oh Lord, you have always been our home before you created the earth, or made the world into being. You were eternally God and will be God, our God forever. You were eternally God and will be God, our God forever. Thank you, my Jesus, our God forever. Amen. Good morning, Jesus. Good morning po sa ating lahat, mga kapatid na nanonood. Thank you, Lord. Ito nga po pala ating pag-uusapan ay tungkol sa ating new life in Christ or resurrected life in Christ. Ayan, salamat po. At yung akin nga po ay babasahin ko sa Romans 12, verse 2. Thank you, Lord. And be not conformed by the standards of this world, but let God transform you inwardly, so that you will know what is pleasing and the perfect will of God. Thank you, Lord. Ayan. Salamat sa Panginoon kasi ito nga pong pinag-uusapan natin ay yung new life in Christ. Kung babalikan ko nga po yung aking buhay noon, ay talaga nga naman pong napaka-masalimuot. Ayan. So dito nga po sa binasa natin, sa Romans 12 verse 2, sabi nga po dito yung tungkol sa mind. Ayan. Enables to be aware of the world and their experiences, to think and to feel the faculty of consciousness and thought.
So nandito po yung ating yung para tayo'y mag-isip, tayo'y makapamili. At yung word naman po na sinasabi dito, ito po yung mga sinasabing pita ng laman, mga gawaing masasama, ito po yung mga makamundong bagay. Ayan nga po mga kapatid, mai-share ko lang po kasi noon. Lumaki na po ako sa Comfy. Thank you Lord, pero kahit po ganon, nakaranas din po ako ng buhay sa labas dahil nga po sa out of curiosity na sinasabi. Sabi nga yung buhay ko noon talaga namang masasabi mo na kakaiba kasi po kung sa bisyo lang po, umiinom po ako, nagyoyosi, ayan, nakapag-try na rin po akong makapag-marijuana noon pero salamat sa Panginoon dahil noon po mutik-mutikan na rin po akong makatry ng drugs pero hindi po inalaw ni Lord yon. At syempre pagdating rin po sa barkada, yan, hindi rin po kasi ako pumili ng mga barkada ko. Kaya po ang nangyari, napasama po ako sa mga barkada na sunod sa layaw po ang mga ginagawa sa buhay. At di lang po yun, natry ko pa nga po umakit ng bakod noon para lang po makatakas. Alam ko po na, alam ng mga Comfy workers po yan kung gaano po ako kapasaway noon. Kasama ko nga po yan, sila Sister Jamie noon pero salamat talaga sa Panginoon. Sineshare ko po ito, hindi po para ipahiya ang sarili ko, kundi para po makita natin kung anong kapangyarihan ng Diyos na ginawa sa buhay ko. Kaya po ngayon ako po'y by the grace of God nakakapagsalita po sa inyong unahan. At hindi lang po yun mga kapatid, at the age of 16 years old, nabuntis po ako ng maaga. Opo, tama po kayo, 16 years old po. Noon, sinisisi ko noon, sabi ko kasi dahil may family problem kami, ganon, tapos masyadong malungkot, tapos parang nakatira ka sa isang lugar pero hindi ka naman pinapansin, para bang wala kang halaga, ganon. Pero alam nyo mga kapatid, hindi rin po pala tama yung naging pag-iisip ko noon. Binago ng Panginoon yon kasi it's a matter of choice nasa sa atin po yun. Binigyan po tayo ng free will of choice ng ating Panginoon para tayo makapamili kung anong pipiliin natin. So, noong time na yun mga kapatid, nung ako po yung nabuntis, nag-aaral po kasi ako noon. Napakarami pong bagay na pumasok sa isip ko. Dito sa aking mind, masyado pong napuno. Naisip ko po una, paano pag-aaral ko. Pangalawa, paano kinabukasan ko. Paano ko bubuhayin yung anak ko. Anong ipapakain ko? Ang tanong ko noon, pananagutan ba ako kasi bata pa po kami noon. So napakarami po pag-iisip. Talaga pong that time na-depressed na po ako. Hindi po ako lumalabas ng kwarto. Ang gusto ko lang po noon madilim. Tapos halos hindi ako makakain pero buntis na po ako that time. Sa sobra pong may time na lang na bigla na lang po akong iiyak. Pagka talaga po sa mundo ang mga ginagawa natin, makamundong bagay, masyado pong magulo ang ating buhay. Pero alam niyo mga kapatid, isa lang po masasabi ko, salamat sa awa at grasya ng Panginoon. Salamat sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay at naranasan ko yung ganitong klase ng buhay. Kasi mga kapatid, sa totoo lang, may nagsabi nga sa akin, wala nang tatanggap sa'yo, paano ka na? Hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, high school graduate ka lang. Pero alam nyo, salamat sa Panginoon kasi kahit na nagkakasala ka, tinanggap ka ng Panginoon ng buong buo. Thank you Lord kasi doon ko naramdaman kung gaano yung pagmamahal ng Panginoon na kahit na sabihin na nilang patapon na yan, wala na pag-asa yan. Pero sa Panginoon may pag-asa. Yun talaga ang pinagpapasalamat ko talaga sa Panginoon na kahit na ganun yung nangyari sa buhay ko, minsan yung mga bagay na ganun, inaalaw ng Panginoon sa atin para meron siyang matupad yung purpose na ninalaan niya para sa atin. Pero mga kapatid, sa ating mga kabataan, hindi ko po ini-encourage kayo na gayahin po ang aking buhay para maging kagaya ko po kayo na ngayon. Hindi po. Ang sa akin po ay binabahagi ko lamang po ang ginawa ng ating Panginoon sa aking buhay. Huwag po natin tularan kasi mga kapatid, napakarami ko pong pinagdaanan bago po ako nakarating sa ganitong kalagayan. Hindi ko naman po sa sinasabing wala po akong pinagmamalaki kundi ang ginawa lang po ng Diyos sa buhay ko ang tanging maipagmamalaki ko. Unang-una dito mga kapatid sa nabasa ko, sabi dito, by the renewing of our mind. Napakahalaga po nito mga kapatid, yung ating
pagbabago ng isip. Alam niyo po ba, sabi nga dito sa nabasa ko, renewing of the mind is a lifestyle. So, ibig sabihin, kailangan lagi mo siyang ginagawa para pong isang atleta. Kailangan trained ka. Kailangan disiplinado ka, lalo na pagkalalaban ka sa bakbakan. Kasi hindi pwedeng, lalamya-lamya ka. Kasi everyday po, mga kapatid, we always think. Meron nga po tinatawag dyan na neuroplasticity. Ang ibig po sabihin yan ay the ability of the brain to change according to experience. So ito palang ating mind, mabilis mag-shift. Depende sa nangyayari sa atin. Kaya pala, alam niyo mga kapatid, sabi sa Philippians 4 verse 8, fill your minds, di ba, with the good things that are good and that deserve praise, the things that are true, noble, right, pure, lovely, and honorable. Alam niyo mga kapatid, ito pong mind natin, battleground po ito ni Satan. Huwag po nating hayaan na paglaruan po tayo ng kalaban. Alam niyo, meron nga ako nabasa, ang sabi po the mind controls the brain. So magkaiba po yan yung mind. Tapos ang brain produces mind action. So kung ano po yung dinikta ng brain natin, ay ng mind natin sa ating brain, yun po ang gagawin ng ating brain. Kaya di ba nung time na na-stroke mami ko, sabi ang kalahati ng brain niya ang natamaan, ang pumutok. So sa kalahati ng katawan niya, yun po ang hindi gumagana. So sa ating brain, yun po yung tumutulong para makagalaw tayo, makakilos. Pero itong brain natin, kinokontrol po yan ng ating mind. Kaya pala ang sabi sa Philippians 4:8, tuwan-tuwa po ako dito, fill your minds. Kaya araw-araw punuin natin ang salita ng Diyos ang ating mga kaisipan. Kasi sabi nga, di ba, sa isang puno, kung ano yung dinidilig mo dyan araw-araw, yun ang lalago. Kung ito ay dinidiligan mo ng pagmamahal, lalago ng pagmamahal. Kung ito ay dinidiligan mo ng puro galit sa puso mo, lalago ng galit yan sa puso mo. Kaya mga kapatid, ito po yung napakahalaga. Lifestyle po ito. At saka, kaya sinabi siyang lifestyle, kasi kailangan minsan paalalahanan mo yung sarili mo na, namatay ka na sa dati mong ugali, hindi na ikaw yan bagong buhay ka na. Di ba ano po itsura ng mga namatay na tas muling nabuhay? Di ba mukha pong zombie? Kaya wag na po natin pakanaisin na maging ganun ang itsura natin. Kaya patuloy po tayo sa ating gawain kay Kristo. Yun nga po unang-una ginawa ko, acceptance. Tinanggap ko po na ako'y nagkasala, ako'y nagkamali, yung mga ginawa ko noon. Inihingi ko po yun ng tawad kay Lord. At yun nga po ang ginawa ko, tinalikuran ko aking mga kasalanan at sumunod po ako kay Kristo. Kaya nga po nung time na yon, lahat po nung worries ko, talagang ibinigay ko sa Panginoon. Sabi nga, bakit ka mag-worry? Ang worry, mag-waste yan ng time mo, ng energy mo, nanakawin pa niya na ang kaligayaan mo. At hindi lang po yun, sisirain din po ang ating pag-iisip. Kaya sabi dito, ano po ang dapat nating gawin? Sabi sa 1 Peter 5 verse 7, cast all your cares on Him, for He cares for you. Mga kapatid, ibigay po natin sa Panginoon. Hindi po talaga natin kakayanin yan. Meron po ba tayong mga daladala sa ating puso? May bigatin tayo, may iniisip tayo ngayon. Problema sa asawa, problema sa babayarin, problema sa anak. Ang sabi mga kapatid, ibigay natin sa Panginoon lahat. Wala pong sinabing ito lang ang ibigay mo, ito lang ang ibigay mo, ang ibigay mo lang asawa mo, ibigay mo lang anak mo. Sabi po dito, lahat po ibigay natin sa Panginoon. Huwag po nating hayaan na tayo ang maging Diyos. Don't play the role of God. Hayaan po natin na ang Diyos ang kumilos sa buhay natin, mga kapatid. Gusto niyo po ba yung kagaya ng istorya ng isang lalaki na habang nagta-travel po siya, di ba? Meron po siya dalang isang bag. Problema niya sa pera. Isang bag, problema niya sa kanyang asawa. Isang bag, problema sa anak. Hindi na po tayo makakarating kung saan po tayo nilalayo ng Diyos na makarating sa ating buhay. Why don't we try? Nabitawan po yan at ibigay natin sa Panginoon. Yun nga ang sabi, di ba, sa unang-una, 1 Peter 5 verse 7, cast all your cares for Him, for He cares for you. At sa number 2, we should trust and obey. Di ba, meron nga po tayong awitin dyan na trust and obey. Pagka binitawan mo na, hayaan mo na si Lord ang kumilos dyan kasi kapatid, limitado ka lang. Limitado lang po tayo. Tao lang po tayo. Pero ang Diyos, Luke 1:37, walang imposible sa Diyos, mga kapatid.
Kaya niyang baguhin ang sitwasyon na meron ka. Kung ako po ay isang pasaway na anak, ako po ay isang binago ng Diyos ngayon. At salamat sa Panginoon na patuloy pa rin pong ginagamit. At pangatlo, we should give thanks to our God. Diba sabi sa 1 Thessalonians 5:18, in everything, give thanks. Alam niyo mga kapatid, ito po ang isa sa napakahirap ang sabi, in everything. Sa totoo lang, diba sabi dito, yung about sa ating pag-worry, sa ating mind, lagi natin pinupunuan minsan ng pag-worry. Alam nyo, nung time na yun na dadalhin po sa ospital ang mami ko, alam po yan nila Brother Jerry at ni Brother Leo. Nung time po na dadalhin sa ospital ang mami ko, alam nyo po kung anong una-una kong naisip, pinaalala sa akin ni Lord, umawit. Sabi doon, yung magpasalamat tayo kay Jesus, yung po yung inawit namin nila mami, kahit na po magkanda utal-utal na siya. In everything, sabi, give thanks Sa time na hindi mo alam kung kukunin na ni Lord yung mahal mo sa buhay, pero that time, pinaalala sa akin ni Lord na tayo magpasalamat. At yun nga po, mga kapatid, nakita ko dito 3 bagay na resulta ng new life na ibinigay sa atin ng Panginoon. Unang-una, binigyan niya tayo ng new hope. Meron po tayong awitin dyan, mga kapatid, yung may pag-asa kay Jesus. Thank you, Lord. Pag-asa kay Jesus, may pag-asa kay Jesus, kinabukasan may pag-asa kay Jesus. Thank you, Lord. At yung pangalawa, new life, binigyan niya tayo ng bagong isip, bagong puso, bago na ang lakad nating lahat. Thank you, Lord. Bago na ang lakad ko, bago na ang isip ko, bago na ang puso ko ngayon. Thank you, Lord. At walang ibang mga kapatid, ito nga sinasabi ko yung istorya na nakaka-bless po talaga dahil sa ginawa ng Panginoon, yung awitin po ni Sister Ria, naalala po natin yung ating Lenten season, yung kanyang awitin mga kapatid, kung maaalala ko ang buhay ko noon. Ko noon, alang-alang kay dilim ang siyang naroon. Laking pagbabago ginawa ni Kristo. Ako na nasa kadiliman, dinala niya sa kaliwanagan. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa napakagandang buhay na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa bagong buhay, sa bagong pag-asa, sa ligaya na ipinagkaloob nyo na hindi namin makikita sa mundo. Panginoon, sa iyo lamang po kami umaasa, wala kaming aasahan kundi kayo, Panginoon. Ang lahat po ng nasa aming isipan, Panginoon, nasa aming puso, Lord, itinataas po namin sa inyo. At Panginoon, maraming salamat po sa pagmamahal na ibinigay niyo sa aming lahat upang maranasan namin ang buhay na ganap at kasiyasiya. Wala kaming magagawa kung wala ka, Panginoon. Samahan niyo po kami, Panginoon. Gabayan niyo po kami. Maraming salamat, Lord. We love you, Lord. In Jesus' name, amen. Thank you, Lord. God bless us all, mga kapatid. 2 Timothy